Hello mga ka-electronics, welcome back. So ito na yung exploded na parts ng RCA BCR BHS player na huli nating napulot, no? So actually bagong-bago pa yung mga parts. Ito nyo, wala pa masyadong dumi dito sa mga parts. So ito yung head niya, no? Nagbabasa ng tape. So ang RPM nito is nasa mga more than 4,000, 3,000 to 4,000 RPM pag nagbabasa na yan ng tape, no? So yung head niya guys dito, yan, nakita nyo yan, yan yung head, yan kabilaan yan guys, yan kabilaan yan yung head. So dyan dumadaan yung tape, ito umiikot, and sa kabila meron din yan dalawa yan, 180 degrees yung ano nila, position nila. So bagong-bago pa guys, oh, bagong-bago pa. So binaklas na natin kasi ang gusto nating tingnan itong power supply, naka-enclose sa naka-box, no? Metal box. So unlike dito sa dati natin na napulot na Panasonic, is iba yung sa style ng power supply. Ito naman is diretso nakalagay sa isang board lahat, no? Yan, isang board lahat. So sa tingin ko medyo bago ito in terms of year model, itong RCA na napulot natin kumpara dito sa Panasonic BHS player. Pero mas maganda ang quality nito guys. Kumpara nyo naman yung mga parts. Ito kasi made in Japan, nakalagay dyan sa likod, made in Japan. Ito naman RCA actually made in actually made in Mexico, no? Made in Mexico, pero based sa experience ko, kahit sa mga television na RCA brand is hindi ganun kaganda ang quality compared sa ibang brand, like kahit sa kumpara mo sa Samsung, so Panasonic, Sony, no? LG. So maganda pa rin yung ibang brand kumpara dito sa RCA actually. So pero ito mas simple yung design, no? Very straightforward yung design. Isang board, ito nakapatong, then power supply kasama na, no, sa board. Unlike ito, hiwala yung power supply. Okay, so in terms sa mechanical kumpara dito sa Panasonic, no, medyo complicated yung mechanical kumpara dito. Napaka simple ng design. Okay, so mayroon na siyang motor dito, din some gears ay dinadrive ng motor. Ito naman is marami siyang gear actually sa loob, sa ilalim. Nakita nyo naman yung ilalim, no? And ito naman yung ilalim niya. So kita nyo bagong-bago pa ito. Okay, ito medyo brownish na yung mga parts dahil sa katagalan na. Okay, so yan, pero ito yung gusto kong buhayin, no? Itong Panasonic kumpara dito sa medyo bago na
RCA. Din ano natin, in-explode na natin. Gumagana ito kanina, pinakita ko sa ibang video. So ngayon, ipa-parts out na lang natin to guys. Ito kailangan natin itong motor, itong mga gear, no? Kailangan natin para sa mga incoming project natin. Like sa mga automation na plano natin gawin. Of course, using digital electronics. So ito naman dito, kailangan natin tong belt. Baka kailangan natin yan, no? Ito ibang gear dito. So ito actually magamit ito, motor din ito, no? Ito yung nagda-drive ng head. So pwede rin magamit yan. Ito actually motor din ito guys, ito motor din to. Ibang style ng motor. Iba rin yung motor dito sa taas, no? Sa ito sa loading, no? Sa loading. Ito naman kasama din ito sa ito yung nagpapaikot ng reel, no? Nagpapaikot ng reel ng tape. Ito sa loading, ito yung sa loading motor. Ito naman yung motor, ito naman yung nagpapaikot ng head. Okay? So, yung tatlong motors dito. Ito sa reel, nagpapaikot ng tape. Ito yung sa head, ito yung sa loading dito. Yung ordinary na motor dito. Ito kasi yung mga flat na motor, no? Mayroong winding sa ilalim nito. Okay? So, ibang klase yan. So much for that. Dito tayo, balik tayo dito sa power supply. Ang concern natin talaga. So, tatanggalin natin yung power supply. Kailangan natin ng desoldering pump. Okay, and of course, soldering iron. Hindi natin matanggal to na walang soldering pump or desoldering pump. Okay? Kasi maraming pins o maraming siyang paa, lalaki ng mga welding niya, no? Kakapal ng welding. So, paano magtanggal nito guys? Sa mga baguhan to, beginners, lagyan mo na ng bagong welding, ng bagong lead, then saka mo ipapump. Okay? Parang kinakati mo ng bagong welding yung lumang solder niya, no? Nakati mo ng bagong solder. This is for beginners guys, sa mga master na dyan, sa mga expert, wala na to. So, this is good for beginners. Pakita ko na mga paano magtanggal ng parts using this desoldering pump. Okay? Tanggal natin lahat to. Pati yung mga pins ng board sa loob.
Okay, tatanong, bakit lalagyan pa ng bagong welding? Tatanggalin naman. Yan yung sabi ko kanina, parang kinakati natin yung lumang welding, yung lumang solder. Kasi minsan tumitigas na yan, guys. Kahit initin mo pa ng soldering iron, parang hindi na siya basta natatanggal, natutunaw dahil sa katagalan na. Okay, so kaya kailangan mong lagyan ng bagong LED, or i-weld mo siya ng panibago, saka mo siya tatanggalin. Yun yung technique. Okay, mayroon din mga ibang style na pagtanggal, yung gamit na braided copper wire, pero wala tayong ganon, kaya pump yung kailangan na natin gamitin. Hirap tanggal, guys. So talagang kapal ng welding kasi. Kaya sa mga customer na nagpapaayos ng mga electronic, sa mga technician, huwag nyo namang baratin, guys, no? Kawawa naman yung mga technician, kami mga technician. Ito lang yung kumbaga bread and butter namin para mabuhay din kami, makakain din yung pamilya. Saka pinaghirapan din, no? Na paano natuto mag-repair. So wag naman yung sobrang baratin na parang gusto nyo libre na lang, no? Hindi naman, paano naman mabuhay yung mga technician. Okay, brush. So minsan kailangan mo rin ng soldering paste, no? Para mas maganda yung pagka-solder. Okay, guys, natanggal na, guys. So just imagine daming pins, no? So may malalaking pins pa dito sa cover nya, sa silby box. So titingnan natin, excited ako sa transistor na ginagamit dito, kung pwede nating pang replace doon sa hinahanap natin na regulator for this old Panasonic BHS. Yung number niya is C3870. So titingnan natin kung pwede ba. Then sa replacement, guys, dapat siguraduhin nyo na kung hindi naman 100%, at least halos 98% pareho yung characteristics ng pyesa na i-replace ninyo, or else sayang lang din yan. So tingnan nyo yung data sheet ng ng parts sa internet. Tingnan nyo mga operating voltage, no? Current capacity, even the speed, no? Especially sa mga switching capacitors, transistors rather. Okay.
tayo nito. Okay. Wala. Ito na yung loob ng power supply, no? Itong RCA BCR. So, ito yung regulator niya dito, no? Ito yung sa primary section, then dito yung secondary section dito. So, tingnan natin kung ano number. Hopefully, pareho sana. Or kahit hindi pareho yung number, at least, kung titingnan natin sa characteristics niya is halos magkalapit sila ng number nito. So, at least parang C din yung number. Titingnan natin. Sisilipin natin sa ating lens kasi medyo malabo na. C5021F. C5021F. Okay, sulat natin guys. C5021F. Okay. Tingnan natin sa internet kung pwede bang pang-replace. Okay? Sabihin muna natin yan. Tingnan natin sa internet. Sa Google. Rin natin yan. C5021 F. So data sheet, no? Pwede ba? Yan yung C5021. Hindi. Liit naman ito. Okay. NPN transistor. So pareho sila ng C, tingnan natin yung C3870. C3870. Data sheet. Okay. So, pareho silang NPN. Pareho silang NPN. Okay, ito yung ano niya, characteristic niya. So, collector to base voltage DCBO 500 volts, while yung 5021 is 800 volts. Okay, so pwede 800, 500 lang yung
3870 BCBO. Tingnan natin yung iba pa. BCEO, the collector emitter voltage 500 volts, while 3870 is same 500 volts. Now 400 collector to emitter voltage 400 volts. So hindi magkalayo guys, parang pwede. Collector current 5 amperes, collector current DC 5 amperes, collector current pulse 10 amperes, collector dissipation, okay, hindi na masyado importante. Junction temperature, tingnan natin sa 3870. Emitter voltage, tingnan natin yung emitter voltage. Importante yung emitter voltage. Emitter voltage is 7 volts. Here emitter voltage 7 volts, pareho. Then collector current 7 amperes for 3870, 7 amperes. Here collector current is 10 amperes. Pwede. Medyo mataas pa itong C2021 sa 3870. Okay. Collector power dissipation 40 watts. Collector power. Okay guys, pwede to. Pwede. Collector power is 50 watts, while 3870 is only 40 watts. So I think pwede, parang pwede talaga. Although wala tayong makitang direct na, mayroon kasi mga cross-reference guide for transistors, but we cannot find here in Google. So but comparing their characteristics is parang for me is pwede. So subukan natin, no? Pag pumutok ang fuse, then ibig sabihin hindi pwede, nag-short na rin siya. Pero pag hindi, ibig sabihin okay. Pero balikan natin, yung collector voltage importante is 800 volts for C5021, while C3870 is 500 volts lang siya. So lamang na yung i-replace natin. For the collector emitter voltage is 500, while 3870 is same. 400 lang, no? Kasi BCEO and BCES is different. Collector emitter, maybe this is S is saturation voltage. This is BCEO is operating voltage. So hindi magkalayo guys, hindi magkalayo, no? Because dito ang collector emitter voltage niya is 500. So hindi niya sinabi dito yung saturation voltage. Okay, we'll try. So wait for the next video for the result of the replacement of 3870 to a C5021. All right.